Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sinabi sa akin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabi may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na, yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree, stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system, I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito, of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM? Yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo,
K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5.